Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers tsaka subscribers namin na patuloy na sumusubaybay sa aming mga videos, lalong-lalo na po yung mga nagko-comment. Ngayon ko po i-share yung experience namin kung paano po kami nag-apply ng DIY na online application for Canadian citizenship. Kung ano po yung mga preparation na ginawa namin, yung mga tips, kung paano simulan yung application, at yung timeline kung gaano katagal yung aming application bago kami nagkaroon ng invitation for oath-taking ceremony. So, dapat po ay maging PR ka muna dito or maging permanent resident ka muna dito sa Canada bago kayo makapag-apply for Canadian citizenship. At ang sabi ng IRCC, dapat physically present ka dito for at least 1,095 days out of the last 5 years. Ayan. Yung 1,095 days na yan, hindi naman po siya dapat na magkakadugtong yung days na stay mo dito sa Canada. Pwede din siyang putol-putol, like halimbawa, sa first year mo, nandito ka sa Canada and then nagbakasyon ka next year at bumalik ka na naman. Pwedeng ganun po yung pagbilang ng 1,095 days. Kung na-meet mo na yung 1,095 days, ayun, pwede ka nang mag-check sa IRCC website at ayun, mag-print ka na ng checklist ng mga documents na kailangan mo para sa iyong application. So, may checklist para sa mga adults at meron ding checklist para sa mga minors or para sa mga bata. So, dahil may idea ka na para sa mga documents na kailangan, sa case namin, ginawa namin is nagpakuha muna kami ng photos para sa Canadian citizenship application. So, ang photo lab na pinuntahan namin is sa London Drugs. At depende naman po sa inyo kung saang photo lab po kayo magpapakuha ng photos. Sasabihin mo lang doon sa taga photo lab na kailangan mo ng for citizenship application na photo at request mo na lang din na padalhan ka ng digital copy nito. Huwag niyo po i-scan yung printed copy ng photo kasi baka magbago yung itsura, magbago yung kulay, at hindi po sa requirement ng IRCC. Mas safe po na yung digital copy yung ating i-attach. So, ayan, ang gagawin ng taga Photo Lab, hingin niya yung email address nyo at doon niya ipapadala. So, gagawin mo na lang din is ida-download mo na lang siya, tsaka isi-save. At pag halimbawang nag-start ka na ng application mo, yun na lang ang ire-retrieve mo at i-attach sa iyong form. So, ayan, yun din po kasi yung ginawa namin. At kung may anak ka na nag-aaral, ayan, pwede ka na rin mag-request sa school ng school records nila for the past 5 years kasi kailangan po yun. At yung school naman, alam na nila yun, basta sabihin mo lang na request ka ng school records ng bata for the past 5 years kasi gagamitin sa application for Canadian citizenship. Sa case namin, mga 2 days lang, nasa amin na po yung na-request naming dokumento. So, pag nag-gather na po lahat ng mga documents, ang tip ko lang, pwede nyo na po i-photocopy lahat ng mga dokumento na medyo mahaba na at i-reduce nyo lang po na kumasya sa scanner ang isang page. Ayan. For example, yung birth certificate ng bata kasi medyo mahaba siya, 'di ba? Tapos, like sa case ko, nag-attach ako ng transcript of records. So, nireduce ko siya para kumasya po siya pag in-scan ko. At after ma-photocopy yung mga medyo mahahabang mga dokumento, pwede ka na rin po mag-start mag-scan ng mga iba pang mga dokumento. At napansin ko, kasi ako yung nag-asikaso talaga ng mga documents namin. So, napansin ko na malaki pala yung file size ng PDF document na in-scan ko. So, yung maximum na file size sa online application is only 2 MB. So, ang ginawa namin para ma-attach ko yung mga scan document na attachment namin, nag-download muna kami ng app na pwedeng mag-compress ng PDF document
namin up to 2 MB lang. Kasi nakikita ko parang minsan mga nasa 15, ganyan. So, hindi po niya kayang i-upload yung gano'n kalaking file size. So, kailangan mo po talaga mag-download ng app para ma-compress yung PDF na ini-scan mo. So, ayun. Tas tip lang din 'pag nag-scan ng mga documents, ayan, i-save nyo per document with the name po ng applicant para hindi kayo mahirapan mag-retrieve 'pag halimbawa i-attach mo na siya, sa application form niyo. So, ang ginawa ko, sinave ko siya sa iisang folder para nandun lahat ng mga ini-scan naming mga documents at hindi na ako nahirapan pang mag-retrieve ay kung saan ko ba nai-save, ganyan. So, nandun na po siya sa isang folder na nakalagay for citizenship application. So, ayan. Then after ma-scan lahat ng documents, ayan, pwede na po kayong magpunta sa website ng IRCC at gawa ka na ng account for citizenship application. Take note lang na yung account nyo is good for 60 days lang po. So, after 60 days, kung hindi mo makompleto at hindi mo masubmit yung application, madidelete yung account nyo, sabi ng IRCC. So, ayan, hindi naman kailangan na um, pag-open mo ng account, agad-agad i-fill out mo yung form in one day kasi yun nga, meron ka namang 60 days para ikumpleto lahat ng mga details at para makapagbayad at bago mag-submit. Like halimbawa, sa case namin, inuna ko muna yung form ko. So, under kasi sa akin si Denise pa. So, inuna ko muna yung sa akin tapos ayan, inunti-unti ko muna, tapos hindi ko minamadali kasi baka mamaya magkamali, 'di ba? So, inabot din kami ng mga ilang days bago namin nakumpleto at, nai-submit yung aming application form. So, ganun lang po, kailangan mo lang na every time na meron kang ilalagay na mga details, meron kang i-attach na mga documents, kailangan nyo lang po na i-save nyo bago po kayo mag-log out dun sa account nyo. Kasi kung hindi kayo mag-save, syempre, mawawala yung mga details na nilagay nyo dun sa forms. So, napaka-importante na, ayan, laging i-save muna bago mag-log out sa account. At kung may anak po kayo, bali yung application niya, puwedeng ikaw yung magke-carry sa kanya, puwede yung tatay niya, depende po sa usapan niyo. At ayun nga, puwede din pong i-link yung application ng family member sa sarili mong application. So, like, parang may option dun na puwede mo siyang i-invite. Like ako, ginawa ko, si Dadong in-invite ko to join my application. So, ganun. As a group kasi or as family, ganun po yung mangyayari. So, ikaw na nag-invite, parang ikaw yung puwedeng mag-monitor sa account mo kung na-receive na ba yung application niyo or hindi pa. So, yung payment ng application is nasa last part na. At ang tips lang na talagang napakaimportante bago i-submit yung forms ninyo, yung application nyo, dapat i-double check, triple check talaga yung mga details at attachments kung naandun ba sa forms ng bawat aplikante kasi yun nga, sa case kasi namin, um, yun nga, 2 beses na binalik yung application namin kasi unang-una, nagkamali ako dun sa signature portion ni Denise, which is dapat name ko yung ilagay ko as signatory dahil nung time na yun is 13 lang po siya. So, 13 below na bata, dapat yung parent or guardian yung magsa-sign para sa kanya. So, ang nailagay ko, name niya. Kaya ang nangyari, binalik sa amin yung aming application. So, ayun, nung sinend ko na pabalik sa IRCC yung application namin lahat,
hindi ko napansin siguro na nagkaroon ng glitch sa website nila. Ang nangyari, binalik na naman sa pangalawang beses ng IRCC sa amin yung aming application. At ang rason naman is hindi daw po naka-attach yung school records ni Denise. So, dun ako nagtataka. Sabi ko, bakit kaya hindi ko naman inalis yung attachment. Ang sabi nung kaibigan namin, sabi baka nagkaroon nga daw ng glitch sa system nila or sa website. Kaya nawala yung attachment para sa school records ni Denise. So, sa pangatlong beses na sinend ko, ayan, ilang beses ko po na chinek lahat-lahat ng mga details namin, lahat ng mga attachments, mula dun sa simula hanggang sa pinaka-dulo ng application namin. At ayun, okay naman sa pangatlong beses na sinend ko, umokey na po yung aming application. So after sa pangatlong beses na sinend ko or sinubmit ko yung application namin, in-email na po ako ng IRCC na meron na ngang acknowledgement of receipt para sa application namin. At meron na rin silang pinadalang application number at UCI number para sa aming tatlo. So hiwa-hiwalay po yung application number tsaka UCI number namin. Ayan, paki-take note lang na habang wala pang email yung IRCC about sa acknowledgement of receipt ng application natin, dapat dun ka muna mag-check or mag-update sa account kung saan ka nag-send or nag-submit ng application form nyo. Kasi in case man na magkaroon ng, alam mo yon, may mga diferensya pala yung application nyo, may kulang, may kailangan baguhin, dun po kasi nila ibabalik yung application form nyo. So kagaya sa amin, dun ko rin nakita na binalik po pala yung application namin. So hindi po sila mag-i-email sa inyo hangga't hindi pa po okay lahat ng details dun sa application form nyo. Kasi yun nga, sabi ko, yung first na in-email nila sa amin is yung AOR, na ibig sabihin at natanggap na nila yung application namin. So after po kami pinadalhan ng UCI number tsaka application number, ang kasunod po nun is kailangan daw po namin mag-create ng account para sa citizenship application tracker. So ayun, may email po ulit nun yung IRCC. At dun sa citizenship application tracker, dun mo na sundan kung ano yung magiging status ng application nyo. So dun na papasok lahat ng status, update ng IRCC, kung kailan kayo magkaroon ng schedule for the test, at ayun, kasunod na nun yung mga progress ng application nyo. At ano pa ba? Ayan, tinitingnan ko po kasi dito sa email kung ano yung kasunod na mga sinend sa amin. Tapos after po nun, yun nga, nagkaroon na kami ng schedule para sa test. And then, yung tip ko lang, sa bago kayo kumuha ng test, pag may schedule na kayo, or before pa magkaroon kayo ng schedule, ayan, ito po yung basahin nyo. Kasi napaka-importante po tong libro na to dahil lahat ng questions na lalabas sa test, dito po kukuhanin. So, meron po kayong makikitang mga reviewer sa YouTube or may mga link na binibigay yung mga kakilala nyo, pwede din po yun. Pero, unang-una, ito po talaga dapat yung basahin nyo kasi kahit anong pasikot-sikot na mga questions, basta alam nyo po yung about sa libro, sa history ng Canada, talagang masasagutan mo ng tama yung questions. Ayan. May nag-comment nga sa amin dati na doon sa unang video na shinare ko na nag-apply na nga kami for citizenship. Sabi niya, ito daw, first page hanggang sa likod, yung mga nandito sa mga sides ng libro, kailangan tandaan mo rin. Kasi lumalabas yan sa mga questions. Pero totoo po yun kasi si Dadong, isa sa mga questions na lumabas sa test niya, kung ano yung pangalan ng libro. Ito, Discover Canada. So, ayan, kailangan po talaga basahin nyo from cover to cover. Ayan.
So, ayan, malaking tulong po yung babasahin mo talaga yung libro. At free lang po itong book na 'to. Puwede po kayong mag-order online at ayan, bigay mo lang yung name mo dun, tapos yung address niyo. Sa'min dumating parang 1 month ata. So, ayan, nung time na yun kasi ano pa, strike pa ng Canada Post. So, medyo na-delay siya. Pero ayan, umabot naman siya before ng test namin. So, ito sa pahuli ng video namin, ilalagay ko po dito yung timeline ng aming application. Naka-schedule na kami for oath-taking ceremony nitong May. So yung mga ka-viewers, sana makatulong sa inyo itong video na ginawa ko. Kung hindi man siya ganun ka-detailed, pero sana nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo mag-prepare at mag-start ng application in case man na mag-file din kayo ng citizenship nyo na DIY lang at online application. So, maraming salamat sa palaging panonood mga ka-viewers. Ingat-ingat, bye-bye!